Ang pagtitipon natin sa ngayon ay may ugnayan sa paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kasaysayan ng pag-anyaya sa Islam ay may maraming pangyayari. Kabilang na dito ang hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang kalagayan ng mga Muslim bago naganap ang hijra ay kakaiba kaysa sa pagkatapos maganap ang hijra. Maaari nating sabihin na ang paghijra ni Propeta ay isang dahilan na kung saan ay nabuksan ang pintuan ng pag-anyaya at naging malakas ang Islam. Ang hijra ay tiyak na mayroong maraming dahilan at mayroong maraming pangyayari. Ngayon ay ano ang ibig sabihin ng hijra? Para maunawaan natin mabuti kung ano ang ibig sabihin ng hijra habang ina-accept natin ang ibang mga pumapasok na kapatid. Ang hijra ay ang paglikas ni Propeta mula Makkah patungong Yathrib. Ang Yathrib ay katawagan sa Madina, no? Ngayon ay Madina. Ang pangyayaring ito ay may mga kalakip na mga himala sa propeta mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan ay hindi pinabayaan ng Allah ang kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ngayon mga kapatid, habang ina-admit natin ng mga kasamahan natin, ay sino ang makakapagbigay sa inyo, makapagpapaliwanag kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sino ang mag-volunteer sa inyo kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sharing lang tayo ng kaalaman, ha? Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Si Brother Abdul Karim. Ustad. Yung katanungan na sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinanganak sa Makkah noong taong 570 CE. Dahil namatay ang kanyang ama bago pa siya isilang at pagkatapos din ay namatay ang kanyang ina, nang siya ay nasa 6 na taon na gulang, siya ay inaruga ng kanyang tiyuhin na buhat sa isang ginagalang na tribong Quraysh. Siya ay lumaki na hindi nakapag-aral, hindi nakapagbasa, makasulat, at nanatili sa ganitong kalagayan hanggang siya ay namatay. Ang kanyang kababayan bago dumating ang kanyang tungkulin bilang propeta ay sumulat sa karunungan sa siyensya at karamihan sa kanila ay mangmang. Sa kanyang paglaki, siya ay nakilala bilang makatotohanan, matapat, mapagkakatiwalaan, mapagbigay at dalisay. Siya ay lubos na mapagkakatiwalaan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makadiyos at matagal nang napupuot sa pagbaba ng moralidad at ideolohiya ng kanyang sambayanan. Sa edad na 40, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang nakatanggap ng kapahayagan sa Allah sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Ang kapahayagan ay nagpatuloy na dumating sa loob ng 23 years na taon at sama-sama ito ay tinawag na Quran. Mashallah. So napakagandang sharing ng ating kapatid. So yun, nakilala natin, bagamat marami sa atin, kilala natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na yung mga non-Muslim ay naririnig nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito ay dadako tayo sa tinatawag na taon ng pagdadalamhati. Taon ng pagdadalamhati. Itong taon ng pagdadalamhati, madalas natin naririnig na si Abu Talib bin Abdul Muttalib na tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay higit na nangangalaga o nagtatanggol kay Propeta
laban sa mga hindi mananampalataya. Kahit na siya ay hindi yumakap sa Islam, pero walang sinumang nakagagawa ng kapinsalaan kay propeta dahil siya ang kanilang makakalaban. Si Khadija naman, Khadija bint Khuwailid, na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay higit na sumusuporta kay propeta sa pamagitan ng financial at espiritual hinggil sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam. Subalit bago nangyari ang hijra, ay namatay si Abu Talib at si Khadija. Kaya tinawag ang taon na ito na Amul Huzn. Ibig sabihin ay taon ng pagdadalamhati. Bagamat sa taon na ito ay nawala ang tagapangalaga at tagasuporta ni propeta. Kaya naman sa pamagitan ng hijra ay nabuksan ang bintana ng bagong pag-asa, pagkaraan ng hapdi na dumating kay Propeta Muhammad. Ngayon mga kapatid ay bakit naghijra si propeta, no? Yan ang unang-una sa paksa natin ay kung bakit naghijra si propeta. Accept naman natin ng ibang pumapasok . Okay. Mahabang talakayin ang dahilan ng paghijra ni propeta at mahirap din ito isamarit sa isang dahilan lang. Dahil alam natin na ang hijra ay may iba't ibang senaryo na pangyayari hinggil dito, kaya tiyak na maraming dahilan kung bakit nagkaroon ng hijra. Narito ang ilan sa mga mahahalagang dahilan ng paghijra ni Propeta Muhammad. Unang-una sa wikang Arabic ay Ittihadu Quraysh lil Muslimina fi Makkah. Ang pag-uusig ng mga Quraysh sa mga Muslim sa Makkah. Mula nang dumami ang bilang ng mga nagmumuslim sa Makkah at malapit na bayan, malapit sa Makkah, ay nagmuslim sila, ay naramdaman ng mga musyrik na ang timbangan ay magiging mabigat para sa kabutihan ng Islam. Ang ibig sabihin natin sa timbangan ay ang bulok na sistema na umiiral sa mga tao ay gigibain ito ng Islam, tulad ng pag-aaway, pandaraya, kawalan ng katarungan, pagmamaliit sa kapwa at iba pa. At ang lahat ng mga ito ay mawawala kapag lumaganap na ang Islam, dahil isa sa kagandahan ng katuruan sa relihiyong Islam ay ang pagkakaroon ng pantay-pantay sa mga tao. Walang mayaman, walang mahirap, at ang mga alipin ay binibigyan ng kalayaan sa Islam. Kaya sa bawat nadadagdagan ang yumayakap sa Islam ay lalong tumitindi ang pamiminsala sa kanila ng mga Quraysh, hanggang sa dumating sa punto na pinagtatangkahan nila na saktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng pangyayari noong pumunta si propeta sa Taif. Okay. Pangalawa ay ta'amuru Quraysh ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsasabwatan ng mga Quraysh upang paslangin si propeta. Ito ay pagkaraan ng paghijra ng maraming mga Muslim sa Madina, na ang tawag dito ay Yathrib, at ang natira lang sa Makkah ay si propeta at iilan sa kanyang mga kasamahan. Ay nagsagawa ng pagtitipon ang mga Quraysh sa Darun Nadwa upang paslangin si propeta. Kaya naghijra si propeta, kasama niya si Abu Bakr as-Siddiq patungong Madina. Ang kanilang naging guide sa daan ay si Abdullah bin Urayt. Dagdag kaalaman na siya ay hindi Muslim. At nang bumalik si Abdullah bin Urayt sa Makkah, ay ibinalita niya kay Abdullah bin Abi Bakr na dumating na ang kanyang tatay sa Madina. Kaya lumikas si Abdullah
at ang buong pamilya ni Abu Bakar at kasama nila si Talha hanggang sa nakarating sila sa Madina. Pangatlong dahilan na mababanggit natin ay Nasrud Da'wa al-Islamiyah kharija Makkah. Kung bakit naghijra si propeta. I-accept muna natin ito. Kung bakit naghijra si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dahil sa pagpapalaganap ng da'wa, pag-anyaya kharija Makkah, sa labas ng Makkah. Hindi ibinaba ng Allah ang relihiyong Islam kay propeta para lang bigyan ng babala ang isang pamayanan, bagkus ito ay ibinaba sa kanya para sa lahat ng mga pamayanan o nation na walang dapat sambahin maliban sa Allah. Kaya marapat na makagawa ng tulay upang maiparating ang katuruan ng Islam sa sangkatauhan, hindi lamang sa isang pamayanan. At ang Madina ang naging pangunahing sentro sa pagpapalaganap ng da'wa o paanyaya. Ito ang tinatawag sa Arabic na Al-Markaz Al-Asasi Linashri Da'wa. Bago dumating si propeta sa Madina, ay nagkaroon ng panunumpa ng katapatan ang mga taga-Madina. Nakikita sa kanila ang pagsunod, katapatan at pagmamahal sa Islam. Kaya kinakailangan na magkaroon ng hijra para magkaisa ang mga Muslim at sama-sama sila sa pagpapalaganap ng Islam sa buong mundo. Okay? I-accept naman natin ito. Kasi ang gagawin natin, minuto, i-accept natin yung iba. Pang-apat na mababanggit natin na dahilan sa wikang Arabic ay isti'adadu ahlil Madina lidukhuli ilal Islam. Dahilan ng paghijra ay ang paghahanda ng mga taga-Madina lidukhuli ilal Islam, sa pagyakap sa Islam. Kabaliktaran ng mga taga-Makkah na ginagamit nila ang kanilang lakas at kapangyarihan sa masama upang hindi lumaganap ang Islam. Samantala ang puso ng mga taga-Madina ay malawak sa pag-unawa sa Islam. Bukal sa kanilang kalooban ang pagtanggap sa relihiyong Islam bago pa dumating sa kanila si propeta. Kaya nangyari ang panunumpa ng katapatan ng dalawang malaking tribo, ang Aus at saka Khazraj, sa puok ng Aqaba, na sila ay susunod sa propeta at ipagtatanggol nila si propeta. Kaya ipinadala ni propeta si Mus'ab bin Umair upang ituro sa kanila sa dalawang tribo na ito na Aus at saka Khazraj ang mga patakaran sa Islam, at ito ay nangyari bago nagkaroon ng hijrah. Tingnan ninyo. Okay. Panglima ay daruratu bina'id dawla al-Islamiyya. Ibig sabihin ay kabilang sa dahilan ng pagkakaroon ng hijrah ay kinakailangan ang pagpapatayo ng estado ng Islam. Ito ay kailangan sa pamayanang Islam na magkaroon ng sariling gobyerno, estado, upang ipatupad ang batas ng Allah na tagapaglikha. At ang Madina ang napiling akma at mainam bilang pangunahing sentro para itayo ang estado ng Islam. Dahil sa tahimik at mapanatag ang sitwasyon at pareho din ang salita nila na ginagamit, pati ang mga tradisyon ng mga tao ay halos pareho, at ang mga tao sa Madina ay tinanggap nila ang Islam ng may pagmamahal. Okay? At kabilang dito na mababanggit natin na dahilan ng pagkakaroon ng hijrah ay ito ang tinatawag sa Arabic na al-hijratu furidat ala al-anbiya'i wal mursalin. Okay. Ang hijrah ay ipinag-utos sa mga propeta at sugo lidamani nashri da'wati ila Allah, upang matiyak ang pagpapalaganap ng pag-anyaya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa himayatiha
min batashi al-zalimin. At protektahan ito mula sa kalupitan ng mga taong mapang-api. Ang tinutukoy dito ay yung mga Quraysh. Mga Quraysh sa panahon ni Propeta Muhammad. Pero sa panahon ng ibang mga propeta ay yung mga tao na mapang-api o gumagawa ng mga kabulastugan. Ibig sabihin ay likas sa mga propeta ang paghijra, ang paglikas, no? Ang pag-evacuate. Hindi lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi halos ang mga sugo ng Allah ay nagkaroon sila ng hijra. Katulad ni Propeta Nuh alaihi salam, lumikas siya patungo sa lugar kung saan napadpad na dalampasigan ang kanyang ginawang barko. Katulad din ni Propeta Ibrahim alaihi salam, lumikas siya mula Iraq patungong Palestine, pagkatapos ay lumikas naman siya patungong Egypt, pagkatapos ay bumalik naman siya sa Palestine, pagkatapos ay pumunta siya sa Makkah. So ang dami kasi naging habi ni Propeta Abraham ang paghijra. Gawa ng sitwasyon sa kanyang kapanahunan, lalong-lalo na ang pagmamalupit ng hari. Okay? Katulad din ng paghijra o paglikas ni Propeta Lot. Si Propeta Lot ay lagi siyang kasama ni Propeta Abraham hanggat sa nagkahiwalay sila dahil si Propeta Lot ay inatasan siya ng Allah na siya ay pumunta sa Qaryat Sodom, sa bayan ng Sodom. At dahil sa kabulastugan ng mga tao ay lumikas din si Propeta Lot. Umalis siya doon, iniwan niya ang bayan ng Sodom. Katulad din ng paghijra ni Propeta Musa, si Moses alayhis salam. Si Musa ay lumikas siya mula Egypt patungong Madian. So, nabanggit natin na itong paghijra ni Propeta Muhammad, paglikas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay likas na ito sa mga propeta at sugo ng Allah, na kung saan ay halos ang mga propeta sugo ng Allah ay lumikas sila gawa ng, ibig sabihin, pagmamalupit ng mga tao o kaya ay dahil sa mga taong mga mapang-api. At kautusan na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At si Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan, kung makikita natin sa kasaysayan, ay lumikas din si Propeta Jesus. Nung bata pa siya, maliit pa siya, inilikas siya ng kanyang nanay mula Palestine patungong Egypt. Maliit pa yun si Propeta Jesus. Sumakanya ang kapayapaan. So yun yung sinasabi natin na maraming dahilan ng paghijra, paglikas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit mainam na iilan lang ang mababanggit natin na dahilan, ibig sabihin ay mga mahahalaga na dahilan ng kanyang, ibig sabihin ay paglikas. I-accept naman natin ito. Okay. Dito na tayo sa pangalawang paksa natin. Anyway, kung mayroon kayong dagdag doon, mayroon kayong may dagdag, lalo na sa mga kapatid natin, no? Hindi ko na rin masyado makita itong mga kuan kasama natin, pero palagay ko may kasama tayo dito na mga ustads. Kung mayroon silang may dagdag, no, ay inshallah open tayo, no? Signal lang kayo. Open tayo inshallah. Jazakumullah khairan. Dito tayo sa pangalawang paksa natin na ibig sabihin ay pangangalaga ng Allah sa paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga aral na natutunan. O ano ang mga aral na natutunan natin sa kanyang paghijra? Unang-una mga kapatid, yun ang sinasabi natin na marami ding mga makikita natin na pangangalaga ng Allah, katibayan ng pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pinakahuling propeta at sugo. Subalit, iilan lang ang mabanggit natin sa ngayon mga kapatid. Unang-una, na mahalaga na mabanggit natin ay
ang pangangalaga ng Allah kay propeta sa Taif. Sa Taif. Pangyayari sa Taif. Ito ay sa buwan ng Shawwal, sa ikasampung taon ng pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para maunawaan natin ang pangyayari, ay isamaris natin, si propeta ay umalis. Kasama niya si Zaid bin Haritha patungong Taif, na umaasang tanggapin ng mga tao doon ang mensahe mula sa kanyang Panginoon. Subalit lubhang masama ang naging pakikitungo sa kanya ng mga taga-Taif. Ang mga taga-Taif ay naging mapaghimagsik laban kay propeta, na kung saan ay pinagtabuyan nila si propeta hanggang sa nagpadala sila ng mga taong hangal ang pag-iisip. Kasama na dito ang mga bata, binabato nila si propeta ng mga bato hanggang sa nagtamo ng pagdurugo ang kanyang mga paa. Kaya naman siya ay napilitang lumisan at muling magbalik sa Makkah. Makikita natin ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon na doon na sila sa Madina, ibig sabihin ay nakapag-evacuate na sila, lumikas na sila, dumaan ang panahon na isang araw ay tinanong niya isa si propeta kung may araw ba na dumating sa kanya na mas matindi pa kaysa sa araw ng Uhud, yung pangyayari sa Uhud. Sinagot niya si Aisha na may matindi pa, may mas matindi pa, at ito ay ang araw ng Aqaba. Sa ibang pagpapaliwanag, sa araw ng Aqaba ay sa lugar ng Taif. Sa pagpapaliwanag ay sa lugar ng Taif. Sa pag-akala niyang tanggapin nila si propeta, at dahil dito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito ang nabanggit sa hadith, no? Habang inaakisip muna natin ang iba, no? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falam yujibni ila ma arat." At walang tumugon sa aking hangarin o kahilingan na kapanatagan. "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." At umalis ako na nasa aking mukha ang pag-alaala o kalungkutan. Itong tinatawag na ham ay yung magkaiba sila sa huzn. Puro kalungkutan rin sila, pero ang huzn ay kalungkutan na nangyari na. Pero itong ham ay kalungkutan na hindi pa nangyari. Nag-alala ka o kaya nalulungkot ka sa mangyayari. "Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib." At wala akong mapupuntahan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala siyang mapupuntahan para mahimasmasan ang kanyang pagkabalisa at pag-alaala. Sabi niya, at wala akong mapupuntahan maliban sa ako ay napunta sa isang maliit na bundok. Itong tinatawag na Qarnus Tha'alib ay Jabalun bayna Makkah wa Taif. Isang bundok sa pagitan ng Makkah at saka Taif. Doon si propeta pumunta. "Farafa'tu ra'si." Ito ay hadith ni propeta. "Farafa'tu ra'si." At iniangat ko ang aking ulo. "Fa'idha ana bisahabatin qad azallatni." At ako ay nasa silong ng ulap. "Fanazartu fa'idha fiha Jibrilu fanadani." At tiningnan ko at nandoon si Jibril at tinawag niya ako. Anong sinabi ni Jibril? "Faqala inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak wa ma raddu alayk." At sinabi niya, katotohanan na ang Allah ay narinig niya ang sinabi sa iyo ng iyong pamayanan at kung ano ang isinukli nila sa iyo. "Wa qad ba'atha malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim." At katiyakan na ipinadala ng Allah sa iyo
ang anghel ng kabundukan upang iyong pag-utusan ito sa anumang nais mong mangyari sa kanila. Tingnan ninyo, mag-utos si propeta kung anong gusto niya na mangyari sa mga taong taga Taif, no? Sa mga tao na yan na, ibig sabihin, nagdulot ng kapinsalaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. At tinawag ako ng anghel ng kabundukan at nagbati siya sa akin ng kapayapaan. Thumma qala ya Muhammad. Pagkatapos ay sinabi niya, O Muhammad, faqala dhalika fima shi't. At sinabi niya ito tulad ng sinabi sa iyo ni Jibril o tulad ng narinig mo kay Jibril. Ano mang nais mong mangyari sa kanila ay mangyayari. In syi'ta an atbika alayhimul akhshabain. Kung nais mo ay itakip ko sa kanila ang dalawang malaking bundok. Ibig sabihin ng atbak, min atbak na idha ja'ala shay'a fawqa shay'. Gagawin ang isang bagay sa ibabaw ng isang bagay. Ibig sabihin ay ipapatong ang isang bagay sa isang bagay, muhitan bi jami'i jawanibihi, at matatakpan niya lahat ng mga paligid nito. Matatakpan niya lahat. Ang akshabay naman ay mayroong nakapagbanggit sa pagpapaliwanag na ito yung malaking bundok sa Makkah, na ito yung bundok na Abu Qubais, at saka ang isa ay Qayqi'an. Okay? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Subalit, hinihiling ko sa Allah na ilabas ng Allah mula sa kanilang himaymay o angkan na taong sasamba sa Allah, na nag-iisa lamang ang Allah na walang katambal ng kahit ano. Okay? So, imbis na aproba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang anghel na kung ano man ang gusto niyang hilingin na mangyayari ay mangyayari sa mga tao na yon. Imbis na si propeta na hilingin niya na parusahan ng mga tao na nagdulot sa kanya ng kapinsalaan ay hindi, kundi hinangad pa niya na ibig sabihin mayroong lalabas sa kanila na tao na sasamba sa Allah na nag-iisa na walang katambal ng kahit ano. Okay. Sa pamagitan ng nabanggit natin, ano ang aral na napulot natin dito? Hindi pinabayaan ng Allah ang kanyang propeta. At napakabuti ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat hindi siya humiling ng kapahamakan sa kanyang pamayanan. Kaya maghangad tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Hindi yung kapag mayroong nagawa sa atin ng ating kapwa ay maiisip na natin na patayin, saktan o suklian ng hindi rin maganda. Hindi yun mainam. Tingnan natin, gawin nating huwaran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Pangalawa, ang pangangalaga ng Allah kay propeta sa kanyang pag-anyaya, yung pagdadaawa, pag-anyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ng Hajj, sa ika-11 taon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mas lalo nating maunawaan, yumakap sa Islam ang 6 na mga kalalakihan na taga Yathrib na mula sa tribo ng Khazraj. Sa panahon ng Hajj, sa ika-12 taon ng pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumakap sa Islam ang 12 mga kalalakihan na taga Madina. Ang 10 ay mula sa tribo ng Khazraj at ang 2 ay mula sa tribo ng Aus. Sila ay nagkaroon ng unang panunumpa ng katapatan sa puok ng Aqaba. Ito yung tinatawag na Bay'atul Aqaba al-Ula. Sa panahon din ng Hajj, sa ika-13 taon ng pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa Makkah
ang 73 katao, kabilang sa kanila ang 62, 62 katao mula sa tribo ng Khazraj at 11 katao mula sa tribo ng Aus, at kasama na dito ang 2 babae na yumakap sa Islam. Okay? Bali, total nila lahat ay 73. Dumating sila sa Makkah from Madina. At sila ay nagkaroon ng pangalawang panunumpa ng katapatan sa puok ng Aqaba. Ito yung tinatawag na Bay'atul Aqaba As-Saniyah, kung saan naganap ang unang panunumpa ng katapatan. Okay. Makikita natin dito na ibig sabihin ang pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang propeta sa pamagitan ng kanyang pag-anyaya. Ano ang aral na napulot natin dito? Hindi pinabayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-anyaya ni propeta sa kabila ng hindi pagtanggap ng mga Quraysh. Sa Islam ay mayroon namang handang tumanggap ng may katapatan kahit na ito ay maaring ikapahamak nila dulot ng pamiminsala ng mga Quraysh. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Pangatlo na mababanggit natin, ina-accept naman natin ng brother natin, ay ang pangangalaga. Pangatlo, ang pangangalaga ng Allah sa mga kasamahan ni propeta laban sa mga Quraysh. Sumambulat ang galit ng mga Quraysh nang mapag-alaman nila ang panunumpa ng katapatan ng mga taga Yathrib o kaya ay Madina. Dahil dito ay pinag-utusan ni propeta ang kanyang mga kasamahan na lumikas, maghijra sila patungong Yathrib, Madina, at agad naman nila tinugunan ang kautusan o tagubilin ni propeta sa kanila. Kung kaya sila ay lumikas mula sa Makkah patungong Madina kasama ang kanilang mga pamilya ng ligtas. Buo ang pasya ng mga Quraysh na pigilan ang mga Muslim sa kanilang pagtakas. Subalit, wala silang nagawa dahil halos lahat ay nagsilikas ng palihim na hindi nalalaman ng mga Quraysh. Okay? Ito yung pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kasamahan, mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa mga Quraysh. Ano ang aral na napulot natin dito? Hindi pinabayaan ng Allah ang mga Muslim at kahit anong nangyari ay hindi sila bumitaw sa pananampalatayang Islam. Kaya kinakailangan na sundin natin ang huling propeta at sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at buksan natin ang ating puso't isipan sa katotohanan. Okay. Pang-apat na mababanggit natin na pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pangangalaga ng Allah kay propeta sa paglusob sa kanyang bahay ng mga Quraysh. Yung pinuntahan nila, nilusob nila ang pamamahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para patayin si propeta. Tingnan ninyo ha. Sa pangyayari sa Darun Nadwa, nagsagawa ang mga Quraysh ng madaliang pagtitipon upang pigilan si propeta sa kanyang pagtakas. At ang pagtitipon na ito ay nangyari pagkaraan ng malaking panunumpa ng katapatan sa Aqaba. Ito ang tinatawag na Bay'atul Aqaba Al-Kubra, nang humigit kumulang 2 buwan at kalahati. Napagpasyahan nilang patayin na lamang si propeta at sumang-ayon naman ang mga tribo. Lahat ng mga tribo ay sumang-ayon na sama-sama sila sa pagpatay kay propeta. Sila ay nagkasundong pumili ng isang lalaking matapang mula sa bawat tribo at bigyan ang bawat isa ng espada. Okay? Ang kanilang plano ay palilibutan nila si propeta at tatagain ng sabay-sabay. Ang mga kalalakihan nito na napili ay tatagain nila si propeta ng sabay-sabay kapag nakita nila. At dapat ay ang kanilang mga espada ay sabay-sabay tumama
sa katawan ni propeta na para bagang isang tao lamang ang gumawa, na kung saan ay magkakawatak-watak na ang kanyang katawan at tatalsik ang kanyang dugo sa iba't ibang mga tribo. Nang dumating ang gabing kanilang napagkasunduan na pagpaslang o pagpatay kay propeta, ang mga kalalakihang napiling papaslang kay propeta ay umaaligid na sa kanyang bahay, buong magdamag. Hinintay nila ang paglabas ni propeta sa madaling araw upang kanilang may sagawa ang pagpaslang sa kanya. Subalit, ang kanilang masamang plano ay ipinabatid ng Allah kay propeta. Sa kanyang pinakahuling propeta, sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya pinagutusan ni propeta si Ali bin Abi Talib na matulog sa kanyang higaan at lumabas si propeta sa kailaliman ng gabi sa pagitan nila ng hindi nila namamalayan. Inabutan sila ng umaga na hindi nila nakita si propeta, kundi ang nakita lamang nila ay si Ali bin Abi Talib. Okay. Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. At kami ay gumawa o naglagay ng hadlang, panakip sa kanilang harapan at hadlang o panakip sa kanilang likuran. At sila ay aming tinakpan upang sila ay hindi makakakita. Hindi nila nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong nangyari? Lumabas si Propeta sa kanila sa oras na yaon at nasa kanyang kamay ang isang dakot na alikabok, turab, lupa o alikabok. Pinagkalat niya sa kanilang mga ulo. Itinapon niya sa kanilang mga ulo habang binabasa ni propeta ang surah Yasin, hanggang sa makarating siya sa talatang ito na nabanggit natin na waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Okay? Sa ating mga kapatid na mga matatanda, mga magulang sa Pilipinas, ay talagang inaalagaan nila itong talata na ito. Napakalaking bagay ito para sa kanila, no? Napakalaking kaalaman na kung saan ay dadaan ka pa ng anumang pagsubok para ibigay sa iyo ang kaalaman. Isang talata lamang. Okay? Sa pamagitan ng nabanggit natin, ano ang aral na napulot natin dito? Okay? Hindi pinabayaan ng Allah ang kanyang propeta at malaking himala ito na ibinigay sa kanya ng Allah na hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa kanyang pamamahay, nakapaligid sa kanya, pati sa kanyang paglabas, hindi nila nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tatagan natin ang ating kalooban sapagkat ang katotohanan ay mangingibabaw pa rin sa anumang pagkakataon. I-accept natin Okay. Kabilang sa mababanggit natin dito na pangangalaga ng Allah. Ang pangangalaga ng Allah, ikalima o panglima, ay ang pangangalaga ng Allah kay propeta sa paghabol sa kanya ng mga Quraysh. Nung hinabol na siya ng mga Quraysh, kasi ang mga Quraysh, nagtalaga sila ng mga killer, no? Mga manunugis para habulin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa paglabas ni Propeta mula sa kanyang bahay ay pinuntahan niya si Abu Bakr as-Siddiq. At lumakad na silang dalawa hanggat sa nagkubli sila sa isang kuweba na itong tinatawag na Gar Thawr. Nanatili sila roon ng 3 gabi. Gabi ng Biyernes, Sabado at Linggo. At nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay patungong Madina sa gabi ng Lunes. Tandaan natin kapag sinabi sa Islam na gabi, ay ibig sabihin pag gabi ay katulad nito, gabi ngayon at bukas ay Sabado, gabi ng Sabado.
Yun, gabi ng Sabado ngayon. Hindi katulad sa nasanayan natin sa English na ginagamit natin na araw-araw. Pag sinabi ngayon na gabi, ibig sabihin ito ay gabi ng Biyernes. Pero sa Islam, pag sinabi na gabi, kung ngayon, halimbawa ngayon ay kanina Friday, ngayong gabi, ay ang tawag dito ay gabi ng Sabado. Okay? Dahil dito ay nagpadala ang mga Quraysh ng mga tao sa bawat dako na tutugis kay propeta. Nagtalaga pa sila ng malaking pabuya sa sinumang makakahuli kay propeta, buhay man o patay. Hanggang sa nakarating na ang mga manunugis sa kuweba kung saan naroroon si propeta at si Abu Bakr as-Siddiq. Okay. Makikita natin dito ang pangyayari na sinabi ni Abu Bakr. Ayon sa naisalaysay ni Anas, ayon kay Anas, an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qal, ayon kay Abu Bakr, kalugdan siya ng Allah kanyang sinabi, qultu lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sinabi ko kay propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ana fil ghar, at ako ay nasa kuweba. Sila ay nasa kuweba. Law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana. At kung ang isa sa kanila ay tumingin sa baba ng kanyang mga paa, lumingon sa baba, kasi nakatay sila doon. Si propeta at si Abu Bakr ay doon lang sa kuweba, sa baba. Halos doon na sila nakatay sa butas ng kuweba. Kung tumingin lang ang isa sa kanila sa baba, sa ilalim ng kanyang paa, ay tiyak na makikita niya kami. Ibig sabihin ay makikita nila si propeta at si Abu Bakr as-Siddiq. Faqal, at sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakr, ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Ano sa palagay mo, Abu Bakr? Ano ang masasabi mo? Ano sa palagay mo, Abu Bakr? Si Abu Bakr as-Siddiq, siya ang unang khalifa. Ano sa palagay mo, Abu Bakr, sa dalawang tao? Ang pangatlo nila ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tiningnan naman natin ang banal na Quran, ay makikita natin sa Surah At-Tawbah na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. At kanyang sinasabi sa kanyang kasama, itong kanyang sinasabi, ibig sabihin, sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kasama na si Abu Bakr, la tahzan, innallaha ma'ana. Huwag kang malumbay o huwag kang mangamba, huwag kang malungkot. Okay? Nabanggit na natin kanina ang kaibahan ng huzn at saka ham. Yung huzn ay nangyari na o nangyayari na. Itong ham ay hindi pa nangyayari. Huwag kang malungkot. Katotohanan ang Allah ay kasama natin. Okay. Hindi ang pangangamba ni Abu Bakr ay para sa kanyang sarili. Nangangamba siya na natatakot siya halimbawa na mamatay para sa kanyang sarili. Hindi yun. Kundi nangangamba si Abu Bakr as-Siddiq para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Abu Bakr, sa isang nabanggit sa kasaysayan, in uqtal fa ana rajulun wahid, wa in qutilta halakatil ummah. Kung ako ay mapatay, ibig sabihin mapatay nila, ako ay isang lalaki lang na namatay. Ako isang lalaki lang. Normal. Wa in qutilta, subalit kung ikaw o Muhammad ang mapatay, halakatil ummah. Mapapahamak na ang ummah. Mapapahamak na ang pamayanan. Tingnan ninyo. Nabanggit sa kasaysayan na habang sila ay naglalakad, ay isang oras
si Abu Bakar ay nasa unahan ni propeta. At isang oras naman ay nasa likuran ni propeta. Ganun na ang ginagawa ni Abu Bakar as-Siddiq. Isang oras habang naglalakad sila sa unahan. Maya-maya naman, dito naman siya sa bandang likuran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun ang pangangamba ni Abu Bakar as-Siddiq. Inaalagaan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ngayon, ano ang aral na napulot natin dito? Hindi pinabayaan ng Allah ang kanyang propeta at makikita natin dito ang pag-alala ni Abu Bakar as-Siddiq para sa mga pamayanan ni propeta. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay propeta, para sa mga pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung mamatay si propeta sa panahon na yaon, ay mawawasak na, mapapahamak na ang mga umma. Paano na lalaganap ang pananampalatayang Islam na mahinang-mahina pa ang mga Muslim. Kaya huwag tayong malungkot sa anumang pagsubok na dumarating sa atin sapagkat tayo ay mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, alhamdulillah, kahit papaano ay nakakuha tayo ng magandang aral patungkol sa paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating na yung oras na open forum tayo, alhamdulillah. Kung sino ang mayroong may share sa atin, may dagdag sa atin na kaalaman, alhamdulillah, ay signal lang, no? Welcome na welcome, inshallah. Patnubayan tayo lahat, katimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kapatid natin na ustads o sa mga kapatid natin na may malawak na kaalaman sa pananampalatayang Islam, ay inshallah magbibigayan tayo ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ito yung talakayan open forum sa ating lahat. Kung meron tayong mga share, dagdag kaalaman, sa palagay natin ay mahalaga, alhamdulillah. Okay, anong may share mo, bro? Sino yun? Ako, Ustad. May share ko lang, Ustad, yung nangyari kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif nung nasaktan siya doon, hindi tinanggap yung Islam na kanyang pinagdadawa. Nung kinausap siya ni Anghel Gabriel na mayroong isang anghel doon na anghel ng bundok na mag-signal lang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Taif kasi nasa gitna lang dalawang bundok, Ustad. Babalik na rin niya ito sa dulo ng kanyang pakpak. Mag-signal lang ba si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gusto niya mangyari yon. Kaya lang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya yun kasi yung ang himala is hindi yung anghel na gusto niya mag-signal lang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na balik na rin niya yung bundok na mapitpit ba yung mga tao doon. Ang himala doon is yung ugali ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nag-generalize na sabi niya na baka sa progeny, yung lahi ng mga tao na yun na mayroong magsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ngayon ang Taif ay sa Muslim na talagang Muslim na bayan. Na yun na isa sa mga kaugalian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talagang magandang halimbawa na kahit nasaktan ka, na anuhan ka ng tao, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mayroong magandang dinulot yung Magandang aral. Magandang aral na napulot. Oh. Kasi si propeta, tama, kakaiba si propeta kaysa sa mga naunang mga propeta. Yung mga naunang mga propeta, approve agad eh. Parurusahan na yung mga tao, mga pamayanan nila, di ba? Meron pang propeta na, may propeta ka na maghiling sa Allah na ibigay na yung punishment sa umma niya. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya hiniling, na sabi niya, yun ang himala na sabi niya na siya darating yung araw na merong magsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga lahi ng mga tao na to, na yung Taif talagang yung bayan na yan ngayon. Tama. Mashallah, barakallahu fiik.
Napakagandang share ni Brother Abdul Karim, mashallah. So, isa yon sa napulot natin na aral. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga, lalo na sa mga kamag-anak natin, pamilya natin. Kasi halos karamihan sa atin, mga balik Islam, so marami tayong maririnig na masasakit mismo sa ating pamilya. Asawa natin, o kaya ay magulang natin, anak natin, kapatid natin, pinsan natin, lahat. Yung iba nga ay tinatakwil na, pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit nga sabihin natin na hindi tayo marunong magsalita, hindi tayo marunong mag-anyaya, kung makita lang nila sa atin yung straight sa Islam, ay bagamat yayakapin nila ang Islam ng buong buo. Kahit ano nang may share natin related sa da'wah, o kaya ay related sa paghijra ni Propeta Muhammad, o kaya ay mga negatibo na paninira ng mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan nga marami kang makikita na sabi nila, bakit si Propeta ang dami-daming asawa, no? Malaking issue rin yan kasi dami-daming asawa daw si Propeta. Sa kabila ng matinding mga tungkulin ni Propeta, dinadanas ni Propeta, ay nakagawa pa siyang mag-asawa ng marami. Bakit maraming asawa si Propeta? So isa yan sa mga umiikot sa kaisipan ng mga tao na minsan ay hindi nauunawaan ng mga tao. Wala na kayong mga tanong? So napakaganda kasi yung pag-anyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 13 years doon sa Makkah at 10 years naman doon sa Madina. So, ibig sabihin ay si Propeta ay naging propeta siya nung 40 years old siya. Sa edad na 40 years old, diyan din mag-umpisa ang leadership ng tao. No? So, si Khadija ay namatay na ang edad ni Khadija, kasi pinakasalan ni Propeta si Khadija, dagdag kaalaman sa ating lahat, na ang edad ni Propeta ay 25 years old at si Khadija ay 40. Okay. Naging propeta na si Propeta Muhammad 40 years old. Si Khadija ay namatay sa edad na 65 years old. Ito ay sa ibig sabihin ika-10 taon ng pagiging propeta ni Muhammad, namatay si Khadija. 65 years old si Khadija namatay. Habang si propeta ay 50 years old. So, nagsama si Khadija at si propeta ng ilang taon? Sinong makakapagtotal sa inyo? Ilang taon nagsama si propeta at saka si Khadija? 25 years sa stats. 25 years. 25? Opo. Mashallah, mashallah. Okay, 25 years. Tama, mashallah. Magaling din sa mathematics si brother. 25 years sila nagsama. Nung mamatay si Khadija, ay pinakasalan ni propeta si Sauda bint Zama'ah. Si Sauda ay isang balo. Tingnan nyo, saka pa nag-asawa si propeta nung mamatay si Khadija. Si Sauda ay balo na napangasawa ni propeta. Pangalawa niyang napangasawa na unang-unang babaeng napangasawa ni propeta pagkaraan ng pagkamatay ni Khadija. Si Sauda bint Zama'ah. Kaya hindi natin may sira o magagawing dahilan na bilang paninira kay propeta sa kanyang pag-asawa ng marami, kasi halos lahat ng mga pinakasalan ni propeta ay mga balo. Maliban lamang sa isang babae na pinakasalan niya na sino yun? Aisha. 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 Aisha ay pinakasalan ni propeta dalaga, no? Hindi katulad ng ibang mga babae na pinakasalan ni propeta na mga balo. Yung iba nga may mga anak. Kung makikita natin doon, ibig sabihin, kabutihang loob ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakasalan niya itong mga babae na mga balo para kupkupin sila. Para magkaroon sila ng tagapangalaga, tagapagtangkilik sa kanila. Kasi kawawa naman yung mga babae, namatay ang kanilang asawa, mayroon pang naiwan na anak. Kaya pinakasalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tingnan ninyo ang strategy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong mag-Muslim ang ilan sa mga kalalakihan na mga taga-Yathrib. Nag-Muslim sila, nagpadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ng isang sahabi na si Mus'ab bin Umair. Si Mus'ab pinadala ni Propeta doon para turuan sila sa relihiyong Islam at turuan sila sa banal na Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Although hindi pa natapos ang pagbaba o pagpapahayag ng mga revelasyon kasi ibinaba ang revelasyon na banal na Quran na hindi isang bisis. Hindi katulad ng mga naunang mga propeta na ibinigay sa kanila ang kanilang mga aklat ng isang bisis lamang. Pero itong banal na Quran ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paunti-unti. Depende sa isyu na pangyayari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag mayroong isyu, saka naman dumating ang revelasyon, ang talata o ang sura mula sa banal na Quran. Katulad ng Suratul Ikhlas. Alam natin yan lahat, no? Suratul Ikhlas, ibinaba ito noong nagtanong ang mga tao kung sino ba ang sinasamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ba ang kanyang Diyos, ang kanyang Panginoon? Kasi ibig sabihin ay siya ay nagpapatira pa, yumuyuko at nagpapatira pa. Pero wala silang nakikita na kaharap ni Propeta. Samantala, ang mga Quraysh, ang mga pagano, sumasamba sila na ang kaharap nila ay Allah wal Uzza, ang mga malalaking mga ribulto. Si Propeta sumasamba sa Allah na wala siyang hinaharap. Kaya tinanong nila kung sino ang kanyang sinasamba, sino ang kanyang Panginoon, sino ang kanyang Diyos, sino ang kanyang sinasamba. Ito ba'y galing sa ginto, galing sa pilak, o galing sa mahalagang bagay. Pero tumahimik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi ibig sabihin ito ay mayroong kapahayagan na ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya kabilang yan sa kagandahan natin bilang mga Muslim na kapag mayroong magtanong sa atin, ay huwag tayong agad-agad na sumagot. Huwag tayong agad-agad na sumagot. Kapag may magtanong, ano po ang batas nito? Minsan nga makikita sa atin na hindi siya ang tinatanong, mayroon siyang marinig sa iba na katanungan, pero siya na yung magsagot agad. Lalo na dito sa Facebook, nakikita natin, maraming nagtatanong diyan sa Facebook. Yung mga ustad nga, pinabayaan na nila, hindi na nila sinasagot. Pero yung iba, ayan, sasagutin na niya agad. Yan ay sabi niya, haram, yan ay bawal yan. Kapag ganito yan ay haram. Mayroon pa akong nakita, bago lang, kahapon lang nga tao kanina, nakita ko na nagtanong na ang tanong niya doon sa Facebook ay sabi niya, ay pwede bang mag-Muslim ang isang tao na dahil sa pagpapakasal? Dami na. Humaba na talaga. Binasa ko ang ilang mga nagkomento ng ang dami-dami na panghuhusga na ang mababasa mo doon. Makikita mo yung bawal, makikita mo yung haram, makikita mo yung kung ganito ay ganito, kung ganun. Parang sila na yung propeta. Parang sila na yung nagtatag ng relihiyon. Sino ba sila? Sino ba tayo, mga kapatid? Hindi natin pwedeng husgahan ang ating kapwa na nag-Muslim dahil sa magpapakasal. Kasi ang pag-Muslim ng tao ay tiyak na mayroong dahilan. Kung walang dahilan ay hindi ka mag-Muslim. Siguradong mayroong dahilan. Pupunta ka doon sa taas. Paano mo makuha yung isang bagay na yun na gusto mong kunin? Kailangan may dahilan. Paano makuha? Humanap ka ng hagdan na para doon ka makakyat at makuha mo yung gusto mong kunin sa taas. Yun yung dahilan na para makuha mo. Yun yung dahilan para ma-achieve mo. Ibig sabihin, ang dahilan na ito ay biyaya ng Allah. Biyaya ng Allah. Magpapakasal ang isang tao. Kaya natuklasan niya ang Islam dahil sa kanyang pagpapakasal. Nagkaroon siya na nakakilala siya ng isang babae o ang babae nakakilala ng isang lalaki, Muslim. Natuklasan niya ang Islam dahil doon. Ano man ang dahilan, dahil sa amo, dahil sa trabaho,
dahil sa pandemya, dahil sa kahirapan. Lahat ng mga dahilan na ito ay biyaya ng Allah. Pero ikaw naman, yun ang sinasabi natin, na ikaw naman ay kapag meron kang nakita ng mga ganong katanungan, agad-agad mo nang sasagutin, huhusgahan mo na. Unahin muna natin ang ating mga sarili. Paano maging matatag ang ating pananampalataya, paano lalawak ang ating kaalaman sa pananampalatayang Islam. Yan ang pinaka-importante. Kasi kapag lumawak ang ating kaalaman sa pananampalatayang Islam, kahit saan tayo mapadpad, ay hindi na natin kailangan na tumawag pa ng mga ustad, tumawag pa ng mga daiya, tumawag pa ng mga ulama, nandito na tayo. At kahit saan tayo mapadpad, ay kahit anong mangyari, kahit lahat ng mga tao ay magbatikos sa atin, ay hindi natin iiwanan ang pananampalatayang Islam. Kasi tumatak na sa puso natin na tanggap ng ating puso ang pananampalatayang Islam. Katulad ng mga sahaba, katulad ni Bilal. Kung naalala niyo si Bilal. Si Bilal ay talagang pinarusahan. Pinarusahan ng kanyang amo. Pero anong nangyari? Matatag kahit kamatayan pa ang kapalit, ay matatag ang kanyang pananampalataya. Ang mga nagmuslim sa Makkah, nagmuslim kay propeta, matatag ang kanilang pagmumuslim, na kung saan kahit na ikapapahamak nila, hindi nila iniwanan ang ibig sabihin ay Islam. Okay. So maliwanag na, no? Alhamdulillah. Hindi ko alam kung paano kasi nakamute, pero pinutin nyo lang siguro yung speaker nyo dyan kung magsasalita kayo. Kaya ay mayroon kayong isi-share, alhamdulillah. Pinutin nyo lang yung speaker. Paano ang pagtanggap ng mga taga-Madina kay propeta? Araw ng Lunes, dumating si propeta, kasama niya si Abu Bakr as-Siddiq sa Quba, na napakainit ang araw dahil napapalapit na ang tanghaling tapat. Tumigil muna si propeta ng 4 na araw sa Quba at nagpatayo siya ng masjid na tinatawag na Masjid Quba. Ito ang kauna-unahang masjid sa Islam. Awwalu masjidin ussisa ala taqwa. Kauna-unahang masjid na itinayo batay sa pagkatakot sa Allah. Masayang tinanggap ng mga taga-Madina si propeta, na kung saan ay ang araw na ito ay isang hindi malilimutang araw, sapagkat hindi pa nangyari ang katulad nito sa kasaysayan ng mga taga-Madina. Okay? Ang tinutukoy natin taga-Madina. Masayang pagtanggap ng mga taga-Madina. Okay? Hindi pa nangyari na katulad nito na kasaysayan ng mga taga-Madina ang kasiyahan na natatamo ng mga tao. Araw ng Jum'ah, sa ikalimang araw ng pananatili ni propeta sa Quba, ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay na napapalibutan siya ng mga ansar. Ang mga ansar ay mga tagapaglingkod o mga taong taga-Madina na nagbukas ng kanilang mga tahanan para kay propeta at sa kanyang mga tagasunod mula sa Makkah. Habang ang iba sa kanila ay naglalakad at ang iba naman ay nakasakay. Okay. Tinangka ng karamihan sa mga ansar na anyayahan si propeta at hinawakan nila ang renda, tali ng kamilyo, na kamilyo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang hangad ng bawat isa sa kanila ay sa kanya manuluyan si propeta. Hanggang sa naabutan siya ng oras ng pagdarasal ng Jumu'ah. Ito ang tinatawag na Salatul Jumu'ah sa lugar ng Bani Salim bin Auf. At dito si propeta nagsagawa ng pagdarasal ng Jumu'ah, na kung saan ay ito ang kauna-unahang Jumu'ah na isinagawa sa Islam at kauna-unahang khutbah ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay umalis na si propeta hanggang sa dumating sa lugar na kung saan ay
lumuhod ang kanyang kamelyo. Sa lugar na ito ay nagpatayo si propeta ng masjid na ito ang tinatawag na Masjidun Nabawi. At doon tumuloy si propeta sa pamamahay ni Abu Ayyub al-Ansari sa loob ng 7 buwan. At ang mga muhajirun, ibig sabihin ng mga muhajirun ay yung mga dayuhan na mula sa Makkah, dumating sa Madina, lumikas mula Makkah, ay pinag-aagawan sila ng mga Ansar. Tingnan ninyo, pinag-aagawan sila ng mga Ansar. Sapagkat bawat isa sa mga Ansar ay gustong kupkupin sila. Dahil dito ay nagkaroon ng bunutan. Nagkaroon sila ng bunutan sa bawat isang muhajir kung saan mapupunta na Ansari. Yung Ansari ay taga Madina. Bawat isang muhajir, yung dayuhan mula sa Makkah, bubunutin kung saan mapupunta na Ansari, taga Madina. Maraming mga naninirahan sa Madina ang nagsiyakap sa pananampalatayang Islam at pinagkaisa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang muhajirun at mga Ansar bilang magkakapatiran. Okay? Katulad niyan, si Abu Bakar at saka si Kharija bin Zaid al-Khazraji ay magkapatid, ginawang magkapatid. Si Abu Bakar ay muhajir, si Kharija ay Ansari. Si Umar bin al-Khattab at saka si Itban ay magkapatid, ginawang magkapatid. Itban bin Malik, akhawain. Si Abu Ubaidah at saka si Sa'ad bin Mu'adh, akhawain, ay ginawang magkapatid. Si Abdurrahman bin Auf at saka si Sa'ad bin Rabi', akhawain, ay magkapatid, ginawang magkapatid. Si Zubair bin al-Awam at saka si Salama bin Salama bin Waqas, akhawain, ginawang magkapatid. Okay? So, makikita natin ang hadith sa pag-uulat ni Al-Bukhari na sinabi ni Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu. Si Abdurrahman ay isang dayuhan, muhajir mula sa Makkah. Okay. Lamma qadimna al-Madinata, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad bin Rabi'. Nang dumating kami sa Madina, sabi ni Abdurrahman bin Auf, ay ginawa ng sugo ng Allah ako at si Sa'ad bin Rabi' sa pagitan naming dalawa na ibig sabihin bilang magkapatid. At sinabi ni Sa'ad, faqala Sa'ad bin Rabi', inni aktharul ansari malan. Katotohanan na ako ang pinakamaraming salapi sa mga Ansar, yung mga taga Madina. Faaqasimu laka nisfa mali. At hahatiin ko para sa iyo ang aking kayamanan ng 2 at ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Wanzur ayya zawjatayya hawaita nazaltu laka anha. At tingnan mo ang isa sa aking mga asawa. Kung alin ang magugustuhan mo, hihiwalayan ko para sa iyo. Okay? Fa idha halat tazawwaj taha. At kapag natapos ng iddah, magiging halal na, ay pakakasalan mo na siya. Nakikita natin dito yung pagmamahalan na, tunay na pagmamahalan ng mga muhajirin at saka mga Ansar. Nangyari ang tunay na pagkakaisa at pagkakapatiran sa pagitan ng mga muhajirun at mga Ansar na hindi kailanman ito nangyari sa anumang kasaysayan o sa anumang ibig sabihin ay panahon. Okay. Ang daming pumapasok pala na hindi natin napan. Okay. Titingnan natin ang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, at ang mga naninirahan sa Madina, mga Ansar, at naniwala sa Allah bago dumating ang mga taga-Makka, mga Muhajirun. At sila yaong mga taga-Madina na minamahal nila ang sinumang lumikas sa kanila, yaong mga Muhajirun na taga-Makka. At walang pag-iimbot o paninibugho sa kanilang mga sarili mula sa anumang ipinagkaloob sa mga taga-Makka. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. At inuuna nila ang mga muhajirun. Nagpaparaya sila. Inuuna nila ang mga muhajirun kaysa sa kanilang mga sarili. Kahit pa sila ay nangangailangan din. At ang sino mang nailigtas niya ang kanyang sarili sa kasakiman o pagiging maramot mula sa kanyang kayamanan, ay sila yaong mga magtatagumpay. Okay? Sila yung mga magtatagumpay. Malulutasan mo o kaya ay maililigtas mo ang iyong sarili sa kasakiman. Kasi ang tao mayroong kasakiman. Pero kung malulutasan mo ito, ibig sabihin, kahit na mayroon kang nararamdaman na kasakiman o pagmamaramot, ay pigilan mo ito, mamigay ka. Yun yung tinatawag na faulaika humul muflihun. Sila yung mga tao na magtatagumpay. Ang mga Ansar, ang mga Muhajirun, tunay na sila ay magkakapatiran na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano ang meron sa mga Muslim na mga taga Madina ay taos-pusong ibinabahagi nila sa mga Muslim na mula sa Makkah. Kung ikukumpara naman natin ito sa ating mga sarili, ay malaking katanungan sa atin ito mga kapatid. Kasi nga, halos umiiral na sa atin na kung ano yung meron sa atin ay para sa atin. At kung ano yung meron sa ating kapwa ay sisikapin pa rin natin na mapasa atin. Nakakalungkot sabihin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, panahon ng pagbabahagi, nakakalungkot sabihin na panahon ng pagtutulungan sa ngayon, subalit mayroon pa rin mga tao na imbis na makatulong sa kanyang kapwa ay dulot ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Kukunin niya pa yung gagamitin pa niya yung kanyang kapwa sa mga bagay na para sa kanyang sarili, self-interest, no? So alhamdulillah, nandito ang kapatid natin si Abu Shayba. Kanina ko pa tinitingnan, kasi akala ko Abu Shaymay. Abu Shaymay ang alam ko na pangalan niya. Inshallah, maririnig natin si Ustaz Abu Shayba. Inshallah, sana ay mayroon kayong napulot na aral sa ating mga natalakay o kaya ay naibahagi. Ustad Abu Shayba, Ustad Muhammad Sumaway, meron kang ano dyan, pindutin mo lang yung yung microphone mo dyan, no? Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ang nais ko lamang na maibahagi sa ating lahat ay unang-una yung sa pangyayari ng al-hijrah ng Propeta Muhammad, yung tinatawag natin na sakripisyo o pagkasakripisyo, alang-alang sa ikabubuti ng Islam, alang-alang sa ipagtataguyod ng pananampalataya ng kanyang mga tagasunod. Sapagkat ang bagay na ito ay napakahalaga, sapagkat kung hindi niya gagawin at kung hindi siya, nakikita natin yung sakripisyo ng Propeta Sallam sa lahat ng mga bagay na kanyang nangyari sa kanya, mula sa pamuusik ng kanyang mga kamag-anak, kanyang angkan, sa kabila ng pag-aanyaya sa kanila,
ay ang inspirasyon na dumating sa kanya ay ang pag-isikap na maitaguyod ang Islam. Ang pag-isikap na maitaguyod yung misyon na kung saan ay iniatang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan na ginawa niya sapagkat ito ay kanyang obligasyon bilang propeta at dapat niyang itaguyod. At siya binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng inspirasyon. At sa bawat mga talata ng Quran na kanyang natatanggap, nakapaloob yung mga kung paano siya i-inspired na itaguyod yung nais niya para sa kanyang angkan, para sa katauhan, sapagkat batid naman natin na yung pagiging propeta niya ay hindi para lamang sa mga Arabo at nangyari ang hijrah upang ipalaganap ang Islam sa lahat ng panig ng daigdig mula sa Madina hanggang sa lumaganap sa buong mundo. Sapagkat ang kanyang pagiging propeta, katulad ng pagkakaalam natin, ay para sa sanlibutan o para sa katauhan. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So, yung kanyang pagbigkas ay simula ng panibagong pakikibaka, sapagkat nakaraan na yung kanyang mga persecution dito sa Makkah sa loob ng halos 13 taon bago siya lumikas. And then, nang siya ay makarating ng Madina, yun na yung simula kung paano yung Islam o yung pananampalataya sa kaysahan ng Allah, yung tauhid na tinatawag, yung la ilaha illallah, ay ganap na maitaguyod sa pamamagitan ng tulong ng mga taga-Madina. Ang katotohanan ng ang mga taga-Madina ay talagang ang kanilang pagyakap sa Islam na una ay talagang tinangkilik ang kanyang pagiging propeta, kung paano siya ay sa kasaluwatan naman ito ay tinanggihan ng kanyang mga angkan. Ang mga taga-Madina ay talagang tumulong sa kanila. Both yung kalagayan ng mga taga-Makkah na nagsakripisyo alang-alang sa Islam, ito namang mga taga-Madina nagsakripisyo din alang-alang sa mga kapakanan ng mga taga-Makkah na lumikas sa kanila, na inialok sa kanila maging ang kanilang kayamanan, ang kanilang mga asawa para lamang maging magkaan para sa kanilang pamumuhay habang sila ay nasa Madina at may taguyod ang kanilang pananampalataya. Nakikita natin na yung sakripisyo talaga ay hindi mawala, hindi dapat mawala. Sa isang daiya o sa isang nangangaral, sa isang nais na mag-anyaya sa Islam, sa isang nais na mag-anyaya sa kabutihan, ay nararapat na dumaan sa mga sakripisyo. Maging sa kanyang sarili o maging sa kanyang pamilya, meron siyang ipagsasaalang-alang talaga. Meron siyang sabihin natin na kahit paanong paraan ay mapapabayaan na isang bagay alang-alang sa Islam. O kaya may iwan na isang bagay alang-alang sa Islam na hindi dapat na ikalungkot sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may kapalit mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So matapos yung mga sakripisyo ng mga Muslim, ng kanyang mga sahaba, lahat ng mga Muslim sa mga unang panahon na yan, ay nang makarating siya sa Madina, na itaguyod ang Islam, na itaguyod ng mga batas, dumating ang mga batas hanggang sa makumpleto ang relihiyon, at doon, yung tinatawag natin na paghahangad ng makaubuti para sa kapwa ay nagganap na, sapagkat nakumpleto na ang Islam sa panahon na yun. So, inshallah ay sa ating mga balik Islam, sa mga bagong Muslim na kasalukuyan pa lamang tumatahak sa pananampalatayang Islam, ay isaalang-alang natin yung mga bagay na dapat ng isaalang-alang sa Islam. Sapagkat kung hindi natin gagawin ito, kahit sa sarili natin, ay hindi natin maitataguyod ang ating pananampalataya, maging sa mga pagsamba natin. So, ang pagsasakripisyo ay hindi masama. Pero, kumbaga ay bigyan mo ng limitasyon ng sarili mo sa mga bagay na alam mong magiging maluwag ka para yung pagkasakripisyo mo alang-alang sa Islam maging maluwag sa'yo at maanyahan mo ang tao sa kabutihan sa pamaraang hindi ka rin maapektuhan ng ganap. Alhamdulillah, tayo ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam at katotohanang sino man ang gabayan niya ay walang makapabiligo sa kanya. Itaguyod lamang natin ating pananampalataya. Alhamdulillah. So yun lamang at inshallah ay sana ay nakapagbigay ako ng kaunting kaalam sa inyo sa aking pag-share. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kung meron po kayong katanungan, nandito rin si Ustaz Sumawa, inshallah.
sasagutin. Sa mga tanong sila, ikaw na lang. Brothers, even sisters, if you have any question about hijrah, you are always welcome. Don't hesitate to ask. Our Ustaz Muhammad Sumawai is ready to answer your question. Talaga. Okay, kasi mga iba, mga brother natin, nahihiya sila magtanong, no? Nahihiya sila mag-share. So, Isa yan sa mga, minsan, Ustad, isa sa mga katayo na dapat itaglay ng isang naghahangad ng pag-aanyaya sa Islam. Kung tayo mayroong tinatawag na intensyon o kaya interes sa pag-aanyaya sa Islam, in the future, hindi man dito sa Kuwait, sa Pilipinas, ang pinakamaraming trabaho para sa da'wah. So kung dito pa lang ay maghahanda na tayo, katiyakang magiging mas mainam para sa atin dahil sa dito ay mas malapit tayo sa mga ustad, sa mga ulama na pwede magbigay sa atin ng inspirasyon para maisagawa yung pagdadaawa sa Pilipinas. So dito pa lang ay kinakailangan talagang bago tayo umuwi ay meron na tayong pundasyon para sa da'wah. Otherwise, kung umuwi tayo sa Pilipinas na ganito lang at pagkatapos halimbawa, nahihiya tayong magbigay ng kahit anong pag-share ng ating kaalaman, hindi may iwasan yung hiya, but labanan natin yung hiya. Labanan natin yung pagkatakot na makapagsalita ng mapagkakamali, sapagkat ang hindi nagkakamali, meron tayong pwede magtama sa atin. Kung mali man yung masabi natin, meron magtatama sa atin. So, huwag tayong mag-atubili na magbahagi ng kaalaman kahit kaunti lamang sa bawat pagkikita natin at kabilang ngayon sa mga practice natin para makapagdaawa tayo in the future sa Islam, sa Pilipinas. I mean. habang hindi pa Assalamualaikum, Ustaz. makapagsalita. So, Ustaz, may tanong po ako. Kasi di ba yung sabi nyo kanina na yung about sa dapat magsakripisyo ka para pangalagaan yung pagka-Muslim mo. Halimbawa, kagaya sa amin na mga balik Islam. Halimbawa po, Ustaz, halimbawa kami na mga balik Islam na wala pang asawa. Tapos pag, di ba na-lecture nyo rin kanina yung pag hinuhusgahan na halimbawa ay may mga lalaki na gustong mag-asawa sa amin, parang ganun, na gustong mag-asawa, tapos ang inaano nila is hindi sila Muslim. Paano pag halimbawa ako, tapos may gustong mag-asawa sa akin na iba na hindi Muslim, tapos yung intention niya magmumuslim ako pag nag-asawa tayo, parang ganun. Paano po, Ustad, pag nakita mong hindi kanya kayang buhayin? Kasi ako, Ustad, sinasabi ko ito kasi based sa experience ko ba, parang ganun. Kasi may kakabalik ko lang dito sa Kuwait noong February, alhamdulillah, bago nag-lockdown. Tapos yung lalaki, gusto rin ng mga magulang ko kasi parang kilala rin nila ba na mabait, parang walang bisyo ba, parang ganun. Pero ako, syempre, alhamdulillah, nagabayan din, hindi ko rin gusto mawala sa akin yung pagka-Muslim ko, parang ganun. Sabi naman ng magulang niya, kaya naman daw niyang mag-Muslim. Sabi na ng lalaki, kaya niyang mag-Muslim, pero hindi po ako sure sa ganun, Ustaz, kasi unang-una, hindi naman sa inaano ko na hindi niya ako kayang buhayin, pero yung katamaran, Ustaz, ba, nakikita ko sa kanya. Pero ayun ang ginawa ko kasi boto rin naman sa kanya yung nanay, yung mga magulang ko. Tapos boto rin sa akin yung mga magulang niya, parang ganun. Pero ang desisyon ko talaga, Ustaz, ayaw ko sa kanya kasi nakikita ko sa kanya yung katamaran, Ustad. Sabi ko, tapos ang sabi niya lang kasi, kakayanin niyang mag-Muslim. Sabi ko, paano kung halimbawa mag-asawa kami, magkaanak kami, paano yung magiging anak namin? Ayoko pong ganun, Ustad, na yung magiging anak ko, pinangarap ko na ang mga anak ko magiging Muslim, tapos maliligaw lang ng landas dahil lang sa kanya. Yun po, ang ano ko lang, Ustad, kung tama ba yung ginawa ko na sa kahit na parang minamaliit ko yung sinabi niya na kaya niyang magbalik Islam para sa akin, parang ganon. Yun lang po, Ustad. Pakisagot. Sige. Pakinggan muna natin si Ustaz Sumaway, ha? Inshallah, Ustaz Sumaway, magbigay ka lang ng kwan. Actually, brother, sister, assalamualaikum.
Medyo mahaba yung tanong mo dahil sa halos na ikwento mo yung mga bagay na Liwanag, para mo naunawaan natin mabuti. personal na. Ngayon, ganito, kasi yung sinasabi mo na yung pag-aalinlangan mo, yung sinasabi niyang nakahanda siyang maging Muslim, actually, hindi naman natin alam yung nasa kalooban niya kung ano talaga ang nasa kalooban niya. Sa nakikita mo sa kanya, o katamaran mo o ano, yun hindi naman sakop ng magiging pananampalataya niya kung sakasakali. Tamad nga lang siya, pero maaaring pananampalataya niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nandoon dahil nga siya handa siyang maging Muslim. So, sa nakikita ko ay doon lang ako po pwedeng magsabi sa iyo na hindi mo siya pwedeng husgahan sa pananampalataya dahil lamang sa nakikita mong katamaran niya. Sapagkat yung katamaran ay pwede rin mangyari na kung magsama na kayo bilang mag-asawa, ay sa pag-isikap kung mabigyan siya ng magandang payo o aral, dahil sa pagmamahal niya sa iyo, kung gusto ka man niya, ay maaaring ma-develop at mainggan niya siya dahil sa nakikita ng pag-isikap mo na maituwid siya. Pero sa isang banda, kung meron kang sariling pagkapasya na ayaw mo sa kanya, bagamat boto sa iyo ang kanyang mga magulang at saka yung boto rin sa kanya, yung mga magulang mo, sa akin, hindi po pwedeng ibase sa pagkagusto ng mga magulang lang yung may kinalaman sa decision mo ng Reliyon. hindi sila ang makikisama. Both yung magulang niya at yung magulang mo na boto siya sa iyo ay hindi maaaring kung kasalungat ng kagustuhan mo doon sa lalaki ay ang susundin mo yung kanila sapagkat hindi sila ang makikisama. So both nila pwede mo timbangin sa sarili mo. Pero kung tutuusin, hindi ka pwede magpasya ng basta-basta dahil sa ang ayaw mo naman talaga doon sa lalaki. So simula pa lamang, yun na yung pwede mong pagbasyan dahil ayaw mo sa kanya. Hindi ka pwede magpasya na kahit makita mo pa siyang masipag, o kaya may gusto sa religion, ayaw mo naman sa kanya, ala rin mangyayari. So dapat timbangin mo lahat yan. Timbangin. Hindi isa mo timbangin. Yun lang ang masasabi ko sa Shukran, Ustad. Ito sharing lang tayo, sharing idea lang. Alhamdulillah, gantimpala ng Allah ang ating sister, no? Hindi siya nag-alinlangan na i-share sa atin, itanong ang mga bagay na gusto niyang malaman. Maganda, alhamdulillah, yung paliwanag ni Ustaz Sumaway. At yun na nga ang sinabi ko na huwag nating husgahan ang sinumang tao na nag-Muslim dahil sa pag-asawa, dahil hindi mainam sa Islam na hinuhusga natin. Dahil ang dahilan ay ginawa ng Allah bilang tulay, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala para matuklasan nila ang Islam. Kung titingnan natin ang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung pag-usapan natin sa religion, ay marami ding mga sahabiya, ibig sabihin ay mga babae o mag-asawa mismo sa panahon ni Propeta, na nag-Muslim ang babae at nagkahiwalay sila sa kanyang asawa. At itong babae naman ay hindi na nagpakasal sa iba dahil hinihintay niya na mag-Muslim ang kanyang asawa na lalaki. Na maaari nating sabihin na kahit na mag-Muslim yung tao ng hindi totoo sa kanyang puso, pero huwag na nating husgahan kasi hindi natin nakikita ang kanyang puso. Ang Allah lang ang nakakakita, no? Dito lang tayo sa kung ano yung nakikita natin na nag-Muslim ang tao, alhamdulillah, pwede na sila magsama. Pangalawa, kung dahil naman sa financial, dahil naman sa kahirapan, ay panahon din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kahirapan ang titingnan ay wala nang makapag-asawa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga halos lahat ay mahirap. Si Propeta nga, pati sa kanyang mga asawa, may dumating na bisita, pumunta siya sa kanyang asawa, mayroon bang makain? Sabi niya wala. Mayroon bang makain? Wala. Mayroong makain? Wala. So wala nang makain. Isang lalaki na bisita na wala nang nakuha ng pagkain si Propeta sa kanyang mga asawa. Kaya nakipagsanggunian si Propeta sa kanyang mga sahaba na sino ang pwede magkupkup sa inyo sa bisita nating ito na pakainin lang. Kasi kinakailangan na pag may bisita, pakakainin. Yan ang magandang aral sa Islam.
kahit na tubig lang, lalo na kung gutom na gutom, ipakainin talaga. So may isang lalaki sahabi na nagsabi na ako na lang ang magkupkup sa kanya. Kinuha niya ang bisita, dinala niya sa bahay na hindi niya alam kung mayroong pagkain sa bahay. Pagdating niya doon sa bahay, binulong niya ang kanyang asawa. Sabi niya, Mrs., mayroon ba tayong pagkain para sa ating bisita? Sabi ng Mrs. niya, wala. Maliban lang sa konti lang na pagkain para sa kanilang anak. So sabi niya, yun ang lutuin mo. Lutuin mo na yan, ay ipaghanda natin dito sa bisita. Niluto na ng kanyang asawa, bilang kasaysayan ito, mabanggit natin, para magkaroon tayo ng idea. Nung maluto niya, ay pinakain na, pinaupo na doon, mag-isa siya, tapos pumasok sila dito sa kwarto, itong sahabi at saka pamilya niya, at kumakain na yung bisita na mag-isa. Sabi ng bisita, kapatid, halika na, kain tayo. Sabi niya, kumain ka na kapatid. Dito kami sa loob, kumakain din kami. Tingnan niyo ha. Kumakain din kami dito sa loob. Samantala, wala silang pagkain. Nagtago lang sila sa kasaysayan nga, pinatay pa nila yung ilaw nila para hindi makita. Para sinarado nila para hindi makita. Kumakain din kami. Kumain ka na dyan kapatid. So, kumain na yung bisita na busog. Inubos na niya lahat ng pagkain. Tingnan ninyo, yun ang kahirapan sa panahon. Kung titingnan ang panahon ni propeta sa mga sahaba, wala nang makakapag-asawa dahil sa kahirapan. Dahil dito naman, sa sitwasyon ng ating sister, na ibig sabihin ay dahil sa itong lalaki ay handa mag-Muslim, kung totoo, suggestion ko kay sister, kung totoo na handa ka mag-Muslim, huwag mo nang hintayin na makasal ka na sa akin o magpakasal na tayo. Kung totoo na handa ka mag-Muslim ka na ngayon, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo na talagang totoo na ganap ka na ng Muslim. Ito suggestion ko lang. Mag-Muslim ka na kung totoo na gusto mo mag-Muslim, mag-Muslim ka na ngayon. At pag-aralan mo ang Islam, aralin mo mabuti ang Islam at talagang panatag ang kalooban mo sa Islam. Sinabi ko yan, Ustads, na sabi ko, kung gusto mo talagang mag-Muslim, kung handa ka na talaga, pwede mag-Muslim ka muna bago tayo magpakasal. Sabi ko gano'n sa kanya, bago tayo mag-asawa. Sabi niya, Ustads, sa susunod na lang daw, pag nakasal na kami. Sabi ko, hindi pwede. Paano pag hindi ka nag-Muslim tapos nakasal na tayo, anong gagawin ko? Tama, okay. Isa rin yun sa magandang reason. Kasi ang tao, kung talagang pwede gusto mag-Muslim, ay mag-Muslim na siya. Huwag na niyang hintayin. Maganda rin yun kasi hindi rin naman natin may pagkakaila na marami din namang mga kapatid natin na nakapag-asawa ay talagang nag-Muslim lang para magpakasal. So, hindi natin inusgahan pero marami din naman talaga na talagang nangyayari, hindi natin pagkakaila na mag-Muslim talaga para sa kasal. Pero kung magmo-Muslim ang tao, paaralin mo sa Islam, papuntahin mo tulad ng sinabi ni Ustad Sumawi kanina, sumama siya sa mga ustad, sumama siya sa mga ulama, sumama siya sa mga duat, ay tiyak na maging matatag ang kanyang pananampalataya kasi halos lahat ay ang maririnig niya, ang makikita niya ay yung kaalaman sa Islam. Okay? Tungkol naman sa sinasabi ni sister na katamaran ng tao, tamad, ay yun na nga, pati nga nung unang panahon ay talagang hindi lang tamad yung mga tao, ay talagang mga kabulastugan ng kanilang mga ginagawa, no? Ang kabulastugan. Pero ang taong magmumuslim kapag matatag siya sa pananampalatayang Islam, ay lahat ng kanyang mga kaugalian na hindi maganda ay mababago niya. Yan ang isa sa palatandaan ng taong Muslim na talagang nag-Muslim. Pag nabago niya ang sarili niya. Pag hindi nabago, ganun pa rin. Ibig sabihin ay ang Allah ang bahala sa kanya. Kung talagang ayaw mo rin sa kanya, mas maganda, huwag ka nang magsalita. Halimbawa, hindi ibig sabihin na sinasabi mo sa mga tao, pero advance lang ito sa akin. Dawahan mo na lang siya na mag-Muslim. Hayaan mo na lang na maunawaan niyang Islam. Habang tumatagal ay lalong tumatag ang kanyang pananampalataya, may gantimpala ka pa sa Allah. Huwag na nating ipagkwento sa mga tao na ayaw ko sa kanya dahil tamad, ayaw ko sa kanya dahil ganito, ganoon. Shukran, Ustad. Wala na kayong tanong. Nandito si Ustad Sumaway waiting for us for your question, any question regarding for marriage. Marito mo naman ako, Ustad. Kung ano man.
So sa mga brother natin, kasi unti-unti na silang nakakatulog na sila siguro. Nababawasan. Nababawasan. So alhamdulillah, at least ang importante, mahaba na rin ang natalakay natin. Kailan uli magkakaroon ng ganitong pag-meeting? Depende naman sa inyo eh. Nandito rin si Ustad Sumaway. Oh, kahit na every Friday magkakaroon tayo ng ganito, walang problema. Sharing. Opo, Ustads. Mas maganda to, Ustads, kasi mas para ma-remind din kami kasi hindi na kami nakakapunta sa IPC. Yung parang maganda rin to, Ustads, talagang ganda. Ustads, sabihin ko lang, may kwento ko lang, sandali lang, konti lang. Sige, sige. Yung sa sinabi ni sister kanina, parang tinamaan ako doon. Ganun ako dati. Kumbaga, ang naging purpose ko sa pag-Muslim, yung para mag-asawa ko ng Muslim kasi ganun. Pero alhamdulillah, habang tumatagal na yung pagkasama namin, na napag-aralan ko yung Islam at talagang lahat ng mga masasamang bisyo ko nung talagang tinanggal ko yan. Hanggang sa ngayon, alhamdulillah. Talagang ako hindi nag-aaral ngayon. Naging masipag ka tuloy, brother. Alhamdulillah, hindi na ako tamad. Tingnan niyo? So, ibig sabihin, mayroon din sa brother natin na dati, ang purpose ay pag-asawa, pagpapakasal, no? Pero ngayon ay tingnan ninyo. Matatag ang kanyang pananampalataya. Malawak ng kaalaman sa Islam. Alhamdulillah. Mashallah, mashallah. Kaya dapat talaga hindi husgahan. At saka madagdagan Ustad na sa bawat lumalapit sa atin dito sa KPC Center at saka sa IPC halimbawa, na ang purpose ay pagpapakasal at pag-asawa, bakit natin husgahan? Samantalang itinataguyod nga ng Islam yung pagpapakasal para maging asawa. Tama. Hindi naman natin sinasabi sa kanila, magsama na lang kayo at huwag na kayo magpakasal. Dahil bawal nga yun. So paano gagawin sa kanila? Ipakasal sila kung tutuusin. So dahil itinataguyod natin yung pag-asama na mayroong kasal, so hindi pwedeng pigilan sila sa pagpapakasal. Bigyan lang ng aral tungkol sa Islam para maging Muslim sila. Kaya nga lumapit para maging halal sila. So pagkatapos husgahan mo, palalayuin mo sila. Lalayo sila. So iwasan natin yung bagay na magsalita tayo ng pwedeng lumayo pa sila samantalang pagkakataon na para mag-aawa sila. Isang pagkakataon na yun para mag-aawa sila. At yun din ang ibinigay sa kanila subhanahu wa ta'ala na gabay o patnubay para malaman ng Islam. Sino ang makapagsasabi na hindi ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagkapakasal para malaman nilang Islam? Walang makapagsasabi. Kumbaga sa akin, nakitaan yung asawa ko. Yung kadar niya yun. Kadar na sa kanya yun na malaman ng Islam magitan ng pagkapakasal ng isang Muslim. Halimbawa. Kadar na yun. Nakatakda yun sa kanya.